pag-usapan natin o i-share ko sa inyo problema ng karamihan, lost weight or yung sobra na yung timbang which resulted to negative sa ato ang health like nitaas na yung BP, blood pressure, and pinaano ko talaga yung advocate ko talaga lifestyle, no? Lalo na yung nahihirapan magbawas ng timbang kasi may solusyon na kami dyan. And mamaya isi-share natin at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Nevin Kanitan, isang membro ng ating sandatahang lakas ng ating bansa, Pilipinas. And yun, isa sa mga ano talaga yan, yung short answer sa ating problema sa pagtaas ng timbang, sa pagtaas ng sugar, at pagtaas ng BP. May ano na ako dyan, experience. So, ang ano ko dyan, experience is low carb and fasting. So, low carb, ibig sabihin, lower yung carbohydrates intake, sugar, halos wala na. Ang ini-experience ko nga strict ako, no rice. Then, sa fasting, kain-kain na siya. Pag ganun yung lifestyle mo, kaya na mag-extended fasting. And at to i-integrate yung exercise. Pinaka-importante yan. Before ko mag-proceed, i-share ko lang sa inyo yung journey ko, no, sa low carb and fasting lifestyle. Actually, more than 3 years na ako. Po 4 years na this coming September pa naman mag 4 years eh. Pero 3 years, not necessarily naman na strict talaga, but most of the time ay low carb tayo. At naintindihan natin yung low carb. It is not perfect kasi marami pang kailangang pag-aralan. Tuloy-tuloy dapat na minsan nag-stagnant din kailangan din naman natin yan. Yung journey natin ay lalo na kung ano yung mga bagay na ginagawa natin ay mga ano talaga yan, may mga pinaghugutan. Bakit ginagawa natin? For example, yung lifestyle ko ngayon, which is, it is not common to everyone. Uncommon talaga siya, mga bago pa lang ito. So, ang pinaka ano ko talaga doon, sabi ko nga, yung turning point, bakit nag-shift into low carbohydrates or even hanggang nagiging no rice, most of the time no rice, ay dahil doon nga sa experience ng family ko, si Papa, yun nagkaroon ng problema sa na stroke, mga ganun, very common, high blood. And also si Mama, medyo mataas din yung sugar at nagkaroon din ng mild stroke experience. Kaya sa part ko at may age na rin, ay nasa gitna na rin tayo ng buhay natin, ay inano ko rin, tinitingnan ko kasi nag-borderline na nga yung sinasabi ko dati. Nag-borderline na rin yung sugar ko. Yung BP ko ay medyo above the normal na. Kaya inisip ko na i-apply ko itong lifestyle sa low carb at pagsubukan kong mag no rice, no? And for 3 years na experience ay maganda yung result niya. At ano siya, mas malaki yung positive impact compared to negative kasi hindi naman talaga 100%. Lahat ng bagay talaga hindi isabihin natin 100%. Mas malaki yung impact ng advantage sa health ko. Isa sa mga decision point ko is yung may nakita ko sa YouTube kasi yung sharing ng low carb journey na 20 years na diabetic at 10 years na nag-insulin. But yung journey niya, yung ginawa niya yung low carb, kasi dami ng ano naliban sa insulin, karami na yung ano daw niya, medicine na mga maintenance. Ngayon, gi-experience din niya yung low carb with guided coaching ng mga low carb practitioner ay nawala yung lahat ng medication niya. So makikita natin yan sa YouTube pag 10 years 20 years diabetic, 10 years na nag-insulin. Makikita natin yan diyan sa YouTube kung gusto niyo makita din para at least ma-inspire din na tayo na may pag-asa pala kasi minsan naabot na rin sa isip ko niyan dati before ko na-discover ang low carb na wala na talagang pag-asa. I-accept na talaga natin na tataas na yung timbang, magkaroon ng diabetes, magkaroon na ng maintenance yung mga pagdating ng panahon na tatanda tayo.
So naabot sa punto na iniisip ko yan. But hindi pala. Mayroon pa rin palang mga solusyon na pwede nating lifestyle na i-correct na pwedeng hindi mangyari yung parang nasa isip na natin. So ito ulit-ulit lang naman itong sinasabi ko kasi for the benefits of other person no na hindi rin nakadiscover or ma-remind. Iba kasi ako nga, na-remind din ako. Minsan hindi maiwasan talaga yung mga kasamahan kasi natin, karamihan nasa ano talaga, yung mga pagkain. So, nare-remind din ako minsan sa mga grupo pag tinitingnan ko yung mga kagrupo ko rin. Yun ang isa sa mga ano natin na pag-isipan. So, mamaya ibigay ko yung advantages, yung disadvantages din sa na-experience ko at yung tips kung paano natin masimulan. Process. Tips lang naman yun. Pero it is very important na kayo mismo, you have to discover. Open source na yan. Hindi na yan ngayon ano. Ang sa akin lang, may guide kayo into kung pwede to consider ninyo sa inyong lifestyle. Lalong-lalo na, tumaas na yung edad tulad ko sa level ko ngayon, nasa 40s na. Unahin muna natin yung advantages. Pag low carb talaga, sisigurado talaga yung weight loss talaga niyan. Yun na rin yung magiging solusyon sa mga problema kung paano magbawas ng timbang. Low carb and fasting talaga. 100% correct yan sa challenge natin sa pagtaas ng ating timbang na hindi na natin mano. And of course, bonus na rin yung mawala ang ato ang bilbil sa toang tiyan. Sa fasting talaga, mawala talaga sigurado yan at I experienced that. Dati kasi kasi sa amin sa military, exercise talaga yan eh. But dahil doon sa lifestyle natin, maraming pagkain, unlimited, lalo na kung makababa, galing operation, kahit operating troops, nagbubuhat, 7 days ration doon sa bundok ay hindi pa rin yung belly fats dahil nga sa lifestyle. Hindi enough yung exercise all throughout the operation for that matter sa amin, dito sa amin, sa military ay mawala yung bilbil. Pero grabe yung exercise ko dati, yung sit-up, push-up na yan. Pero hindi talaga as in nawala yung belly fats. But nung sinimulan ko yung low carb saka fasting, nawala yun. Nahilis ang bilbil. Bakit na nawawala yung bilbil? So, I explain it a little bit. Yung ano kasi, yung lalo na kung i-integrate natin yung fasting sa lifestyle natin. So of course, pag hindi na tayo kumakain ng carbohydrates kasi pag sobra-sobra at may fats at saka protein ka pang kinakain, unang gamitin yan as source of energy is yung carbohydrates, di ba? So kung sobra-sobra naman, so saan yung pagagamitan ng fats at saka yung protein, particularly fats pala. So i-store yan doon sa ating kung saan na pwedeng kasi yung katawan natin ano naman yan unique talaga yan. So, i-store yan doon sa katawan natin para magiging reserve energy. Ganun ka-unique talaga yung ginagawa ng Panginoon. Karamihan, i-store yan sa tiyan natin. Kaya magiging belly fats. Kung tuloy-tuloy yung pagkain, sobra-sobra mo ng carbohydrates at saka kanin, at saka particularly kanin, at saka ulam or mga fats, talagang ma-stored yan. Hindi lang sa tiyan, kung hindi doon minsan sa ating puso or in other parts of our body. Kaya tataba yung tao kahit gaano exercise hindi matutunaw 'yan. But hindi mo nag low carb ka, no rice, walang carbohydrates, tsaka matatamis, yung fats na kinakain natin ayun gagamitin directly sa ating katawan as source of energy. And of course, lalo na kung fasting, integrate natin yung fasting na walang laman yung tiyan, extended fasting, tulad sa akin na experience ko dito na tatamad na rin minsan na breakfast in the morning, so diretso lunch na. So ang mangyari ay yung stored fats na nandyan sa ating katawan, particularly sa belly or sa tiyan natin, ay yun ang gagamitin niya as a source of energy. So source of energy convert into autophagy and yung ketones yung gagamitin as source of energy. So kahit wala tayong kain, may energy pa rin tayo. Kasi ang ginagamit niya is yung
fats sa ating katawan na naka-stored. So kung mapansin nyo dati, di ba, kung makikita natin sa mga prisoners of war camp, wherein yung mga prisoners natin ay nakikita natin na grabe kapayat, halos butot, balat na. Anong connection natin doon? Pag nandun ka kasi as prisoner, lalo na yung mga World War II, di ba, yung mga death march, kita namin ang grabing kapapayat, pero may energy pa rin sila. Wala, yung iba kasi, hindi naman ganun yung pagkain doon eh. Pero, they are still survive because yung katawan natin nag-convert na kung may ano pa, may magamit pa siya mismo doon sa katawan, ay kaya pa niyang mag-produce ng energy. Di ba? So, mapansin natin yon na very unique yung katawan natin. Yun ang isa sa mga advantage pag low carb. Kasi kung hindi kasi tayo low carb din, mahirap mag-fasting. Magkutoy naman nga tuntian after malagpas ng gani lusupso na, wala pa tayo kaon. Magkutoy na ng tiyan, wala na. Sapot na kayo at init na kayong ulo. To, no? Isa sa mga advantage natin pag low carb ay extended yung fasting. I experienced 3 days walang kain, ano lang siya. Nasobra kasi yung mga pagkain na ng weekdays, tirahin ko na ng fasting to. Experience ko. Pero mostly ang experience ko sa fasting 1 day, 2 days. Pero yung pinakamataas is 3 days. Which is kaya naman. Kaya talaga. Kasi siyempre subukan natin. And ang energy, nag-uking-uking pa naman din ako during that time eh. May energy din talaga. So yun ang advantage. At isa sa mga naging advantage din doon, tulad ng, wala, mahirap kasi, dami kasing nakakaubos ng oras na mag-prepare na ng pagkain in the morning. Nakakaubos ng oras talaga yan. Kasi, diba, magluluto, mag-prepare ka. Whereas, kung diretso tanghalian diretso, pag gising mo na din, marami ka pang magawa. Masave na time para gagawin sa ibang bagay. Ayos ba yun? Yun lang naman yung experience ko. Yung sa iba, nag-iisip na sila sabi nila. Parang hindi ako maniwala dyan. So, yun, isa sa mga yun, na-experience natin positively sa low carb lifestyle. Kasi sustainable yung fasting. Ang example kasi niyan, isa sa mga example, yung kinakain natin more on protein. So, matagal siyang i-absorb ng ating katawan. So, nandyan siya. Kaya yung pagkain natin ay hindi tulad ng carbohydrates na after ilang oras wala na. Tunaw na kaagad. Maghihingi na naman ulit yung katawan natin ng other source of energy as compared to protein and fats. Then of course, isa sa mga importante talaga kung bakit ako ay sinubukan itong lifestyle ng low carb ay ang pagtaas ng sugar at ang blood pressure. Sa akin din naman talaga nandoon na, pero nasa borderline na ako eh. Ngayon, nirelate ko yung experience ng father ko at sabi nila, inheritance yung mga ganong sakit. Sino bang mabahala niyan? Si Papa at the age of 53, experience na, 1 count talaga eh. Buti na lang, he still survive until now. Ang learning lang doon na sana makorek, no? Makorek at hindi hindi ma-experience din ng iba kung may opportunity pa. Lalo na sa atin, no? Sa mga breadwinner tulad ko at karamihan naman sa atin na naghahanap buhay talaga. Kailangan natin 'yan, yung health natin. Sa akin, sa experience, normal yung BP ko. Yun ang pinaka-importante kasi yun ang pinaka-indication talaga sa lahat pag mataas yung BP or regular or regulated yung blood pressure. So, ang indication na din blood sugar. So, kailangan mag-test talaga natin kung gaano na ba kataas yung sugar natin. Yun nga sinasabi ko, naabot din yan sa experience ko na parang tatanggapin na lang sugar at saka yung magkaroon ng maintenance sa medicine. Pero hindi pala. Pwede palang i-correct. Din susunod ay dito sa lifestyle natin, sa low carb, ay mataas yung energy. Bakit mataas yung energy? Compare ko kasi dati yung mabigat pa ako, naabot ko 68 to 70 yung timbang ko. Hindi naman ganun ka overweight yon. Parang ano pa yun, himsog pa lang yun din yun kung tingnan. Compare ngayon, payat. Din, yun isa sa mga struggle ko rin yung sobrang payat. Ngayon, ang ano doon, mahirap na magtakbo, mapapagod ka agad. Compare ngayon na yung takbo is aabot, kaya pang mag-long run. And mahilig tayo sa basketball, kaya pa na to magtulo. Pwede pa nga 5 kung pugson.
At pwede na ta makipagsabayan sa ubang mga bata-bata ba sa to, pwede pa nga mga teenager, pwede na to sila sabayan. Kung ato ang di lang gutang speak nga mudaog kita sa ilaha. Ang ato lang makapagsabay tayo sa ilaha sa basketball. Maliban doon sa mataas yung energy, nasabi ko na kanina yung maka-sustain ka na ng long fasting. Long fasting with energy. Pwede ba 'yan? Wala kang kain pero may energy ka. Yes, pwede 'yan. Ano 'yan, experience ko 'yan, no? Mga ganong bagay na hindi na kumakain muna, takbo lang muna or naglalaro. So, hindi siya kuan. Dati kasi experience ko rin na yung high carbohydrates sa lifestyle pa ako. Pag lagpas na nga ng alas 7, alas 8 ng regular na time mo ay wala na eh. Parang kainit na ng ulo at nalalambot na yung tuhod. But now, hindi ganon. Sa ngayon nga ay hindi pa tayo kumakain din. Then sunod ay isa sa mga advantages ay kung kayo ang aking tatanungin, anong sa tingin niyo ang mas matanda or bata tingnan, yung overweight or yung manipis yung katawan? So kayo ang nakakasagot niyan. Nakakabata talaga tingnan para sa akin medyo manipis yung katawan. Yung energy niya is mataas talaga. Ang isa sa mga diyan na sinasabi ko nga ay nakakabata. Although hindi naman kasi minsan kasi yung na-experience ko parang tumanda din, no? Kasi nabigla ba. Tsaka yung adjustment, adjust ka pa, parang dehydrated ka pala, hindi mo alam eh. Kasi tayo hindi natin nakikita yung sarili natin. Yung tao, yung ibang tao yung nakakapansin. But kahit paano, at your own, alam naman na lumalakas ka ba or hindi. Kasi as my experience, lumalakas dahil tumaas yung physical fitness test. Naabot pa nga punto na lahat 100% in 3 events, push-up, sit-up, at saka yung takbo na 3.2 kilometers. So, napipiso lahat yan. Then, proceed tayo sa mga challenges. Not a problem naman, it is a challenges in low carb. Yung challenges ng low carb ay pag hindi masyadong regulated, tataas yung cholesterol. Of course, experience ko na yung pagtaas ng cholesterol. Pero, hindi naman ganun daw ka-alarming pag tataas yung cholesterol pag hindi lang talaga mag times 3, times 4, times 6 na kataas. Pag elevated lang konti or tolerable na yung pagtaas, okay lang yun kasi ginagamit din naman yung cholesterol sa ating katawan as vehicle ng mga cells natin na mag-deliver ng mga nutrients sa ating parts, sa any part sa ating body. 'Di ba? So sa akin, ang isa sa mga natutunan ko kung paano i-regulate ang cholesterol is i-regulate din yung intake ng fats. Kasi minsan kasi akala natin okay naman tayo kay source of energy yung fats sa low carb lifestyle, pero kung sobra-sobra ay yun nga tumataas yung natin, yung cholesterol na kailangan din nating isa sa mga na i-regulate din natin. And another thing is yung uric. Yun talaga yung isa sa mga ngayon challenge. Yung uric kasi ay siyempre more on protein yung kinakain natin ay tumataas din yan. One time nga, actually dalawang time na ako na gouty arthritis, nag-inflammation. Pero kasi noon ang experience ko kasi nung time na yon ay kumakain ako ng kanin. Kasi pag umuwi kasi ako sa amin ay minsan makakain ako kasi silang mama nag-start sana ng low carb pero hindi masustain dahil sa support system. Kaya ako na lang yung bumaba sa level at sinabayan ko na rin sila minsan na kakain ng kanin. Pero siya, ang naman diyan, of course, tubig din siya. Importante din yung tubig. Minsan kasi dati hindi very low intake din ako sa water kaya siguro. Then other thing, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral natin. Tuloy-tuloy yan. Hindi porke okay ka na, bawas na yung timbang ay kasi may mga pa yan after effects pa. So, importante na tuloy pa rin yung pag-aaral at tuloy-tuloy pa rin yung mga knowledge na pwede nating matutunan. So, mga tanong kayo, comments sa comment section.
And then, isa sa mga importante din na para mabawasan yung mga yon, cholesterol at saka uric, yung exercise. Yan, exercise talaga. Kahit walking. Walking is very important. No? Kaya, pag uli na ko sa mua, silang mama mo nagtuyok na sa muang balay. Si Papa, labi na si Papa, dili na makagawas. Kaya i-walking na ko sila. So, ganun din kayo. Kung may mga ano kayo, i-walking niyo yung mga sarili nyo. Kung kaya yung parents nyo, i-walking nyo, mas the better. Para ma-regulate yung, or ma-circulate yung bloods natin. Stretching, din yung walking. Kung kayang jogging, jogging. Why not? Other physical fitness activities like yung mga magbuhat ng mabibigat. Okay yun. Walang problema yun. Maganda din yun. And isa sa mga challenges dito sa lifestyle pala natin. Okay? So, yun. Isa sa mga challenges. So, hindi, minimal lang yan. Ang sa atin lang is you are happy what you are doing. Ganun lang ang pinaka-importante. And of course, yung support system din ng family mo. Yun ang importante na if sana ma-influencean mo rin sila, okay, that's the better. Then, ang tips natin sa ating itong journey natin, yung tips sa journey natin ay unang-una is mind setting. Mind setting talaga ang pinaka-importante. Na-convince ka na sa sarili mo na you will do it that kind of lifestyle, activity, or program sa imong. So, paano ka magkaroon ng mind setting? Pag-aralan mo, di ba? Yan ang pinaka-importante dyan. Pag-aralan natin kung ano yung maganda, tama ba ito? Advantages and disadvantages. Open source na yan. Social media, YouTube. Yung magsimula ka na. I-implement mo na yung sarili mo. Again, 3 to 5 days, palagpasan mo yan. Wala na. Go ahead ka na dyan. Hindi ka na nagugutom. Hindi ka na, pwede ka na magdandahan. Extended fasting. Kung kaya mo na, pakiramdaman mo lang yung katawan. Ang challenge lang doon sa pagsimula talaga ay minsan na-adjust automatic, di ba? Hindi ka pa sanay eh. Yung dehydration. Dehydration is, ano yon, yung ano naman doon, kailangan ang advice doon, add salt sa ato ang food or kuan ka 1.5 water 1.5 liter na water, then lagyan ng salt, then ano lang, tigsim ba, or ano mo lang, sip mo lang, ihati mo yung 1.5 na maubos within a day. At least yung ano mo, yung salt intake ay maka-iwas doon sa dehydration. Kasi dehydration kasi, ang ano kasi dyan, explanation dyan, lalo na sa low carb, yung pag low carb lifestyle ka na, wala ka na masyadong, hindi na mataas yung insulin mo, ay kusang i-release yung salt. Ang problema, pag mag-release lahat ng salt or sodium sa ating katawan, yung layer kasi niyan, sa taas ay sodium, then dito sa next layer niya ay potassium. Pag sobrang flush out ng sodium at masama yung potassium, mas delikado yon. Kasi yung potassium, yun ang, di ba, kamantay tayo na malupog nga to ang tuhod. Dahil doon, lack of potassium tayo. Yun ang problema, isa sa mga challenge yon. So, ang ano dyan, more salt. Then, kung may mga other potassium na mga, hindi yung saging, bawal yan kasi carbohydrates. So, may mga potassium like cream of tartar na mabili natin yan na pwedeng i-kuan as potassium. Pero kahit salt lang muna, okay na yun. Kaya nga, kailangan pag-aralan nyo, maintindihan nyo kung paano talaga yung journey na ito. Hindi basta-basta din kasi may mga dulot din na pag hindi ka talaga guided. So, kailangan pag-aralan. Then, of course, pag nasimulan mo na, you have to adjust and continue. Yung sa akin, nasimulan ko na 3 years, pero maraming mga, di ba, experience kanina. You have to adjust and continue learning. Kasi pag hindi tayo nag-grow dito, kaya ito tinuturo ko rin, at least mag-grow rin ako in my level of knowledge. Ganon din yun. Inano ko, share ko. Medyo nano rin kasi ako medyo busy, and alam mo naman natin na kailangan din natin so tuloy lang yung learning, yung importante yung community. So dito na tayo sa loob ng community natin sa Malbal Cebu's Low Carb and Fasting Lifestyle. So dito, hindi na rin ako active masyado dito. Pwede kung ulit, dito na tayo mag-share ng mga experiences sa low carb. And hindi lang sa low carb, kung hindi sa fasting.
Then shout out pala sa ating mga physical fitness practitioner dito, si Dansoy Bilya Gonzalo, si Ma'am Lay Avrinica. So yung mga ano natin diyan, yung mga nagpo-post din dito sa group natin. At sana ay ano din tayo diyan, maka-influence din yung exercises na ginagawa din nila. Dapat masaya lang tayo sa mga ginagawa natin. Exercise, magpagbubuhat, pagsasayaw. Importante masaya tayo kasi it creates the happy hormones. Yung happy hormones ay importante. Yung hindi ka napipilitan. Yung kahit mahirap, nakangiti ka pa rin. Ayos ba yan? Itong community na to, also, mayroong mga low carb community, you can do the research and you have to, pwedeng consider mo rin sila. Kasi sa atin ito localized, then pwedeng lalo na sa mga nagsimula, very important na yung tamang paraan na matutunan natin bago natin i-execute. Saka along the way, anong mga experience natin, may mga makasagot sa ating mga tinatanong. Then yung mga medyo may pera, pwede kayong magpa-coach. No? May mga coach dyan na low carb, mga doctors din. Yung mga may pera, huwag niyo nang tipirin. Ibigay niyo na yung trabaho ng ibang siyempre, ganun din naman yung ano natin eh. Ako din, pag may pera nga ako, automatic na yun. Let's do the activities and job sa ibang tao. At para makapokus tayo sa mga bagay na makapagbigay din ng mas value sa atin. Yun nga yung purpose. Hindi naman natin lahat ay kaya nating gagawin. So may mga special na tao na pwedeng makagawa at yun lang din yung forte nila. And then yun, sinasabi natin ulit-ulit, exercise. Lalo na exercise, babae o lalaki. Bakit exercise? Kasi yung kasi pag payat ka, biglang payat, hindi mo kasi plus out yung excess sa ating katawan, no? At least hindi pati yung yung protein, yung muscle build up natin, yung tune up ng ating ay nandun pa rin. Kasi pagpapayat ka din walang muscle, parang hindi rin magandang tingnan, di ba? Along the journey, nag-exercise ka, kahit simple lang na planking, then push up, hindi abot ng 10 minutes yan a day. Ano yan? Bilis lang yan. 2 minutes lang nga yung exam namin eh. 50 namin. 2 minutes yung exam din, yung piso namin sa 50 within 2 minutes sa edad ko. 14 minutes sa 3.2 kilometers. Walking, kung hindi makaya, walking. It's good. And stretching. Yan, stretch yung katawan natin. Kahit stretching lang, kung walang time mag-walking muna, di stretching lang dyan sa kwarto mo or sa bahay mo. Then do the planking and push up, sit up. Good. Then another thing is yung pag ng heart natin. Yung heart, maliban sa ngayon February na, yung heart natin ay kailangan din na magiging strong. So paano? Ang ginagawa nila, dapat sprinting daw, mga ganun na dapat hingal na hingal tayo with a certain time. Dili yung mataas na time, minute or ganun lang, yung short time lang na hingal na hingal tayo. Ang ibig sabihin niyan, pwede kang tumakbo ng mabilis na hanggang naabot ng hingal tayo. Sa mga professional niyan, yung zone 5 na tinatawag nila, para ang ating heart ay ma-exercise yan na maabot pa. Kumbaga, ang karburador ay gilubag na yung mayong gasolinador ba, para mo siyagit siyag mayo. And then, yun, para magiging strong ang atong heart. Kalaban lang talaga natin dito sa lifestyle natin. Unang-una, bago resistance talaga halos ng mga tao, no? Pati family mo ay hindi rin minsan support doon sa ginagawa mo, sa lifestyle mo. So, yan isa sa mga kalaban natin, but naniniwala tayo na sa experience natin na makita nila, influence ng social media, at sa experience din ng ating community na maraming matataas na yung timbang, ay ma-influensyahan sila with this kind of lifestyle. Although hindi madali, kung hindi natin gustuhin, ay matutunan natin ito. With the guidance ni Lord, ay ating matutunan ang mga bagay-bagay at mag-guide tayo kung ano dapat ang ginagawa natin. Lalong-lalo na sa kapakanan ng ating sarili, sa ating pamilya, at sa community, sa bansang Pilipinas na rin. Dapat isipin na rin natin yung mga Pilipino na magiging mas healthy
and physically active. Di ba? So, at least nakaambag tayo dyan. Tuloy pa rin itong mual-bual Cebu's low carbon fasting. So, i-enhance natin ito. And isa sa mga pagkain pala na ano namin dito, advocate din, murang pagkain. Shout out ni Intoy, no? Itlog dyan, Intoy. Ato na ng kuan, bro. We go. Ito na ng raghanon para mauna yung source of protein and fats natin. Sana matuloy yung plano ni Mama na ng itlog dyan sa atin. At bili kayo para healthy yung mga kinakain natin. And hopefully ma-continue yung mga updates natin doon sa YouTube. At please subscribe and follow our Facebook. Subscribe sa YouTube, follow our Facebook para tuloy-tuloy yung natin, journey natin at dami yung community natin at ganahan din tayo. So with that, lahat ng problema nga, sinasabi, ups and down, roller coaster, ay hindi lang natin wala yung sarili natin sa pananalig sa ating poong may kapal at lahat ng down, pwede nating itaas. Kayang-kaya natin yan. Let's fight